So again po, class, subukan lang po natin i-import yung HTTP. Then pubget nyo lang po, tsaka pub-upgrade. Ay, sorry. Mapalamalit pala yung TV dito. Ayan. Okay na ba yan? Next po, main.dart class. Tapos, subukan lang po natin i-import si HTTP. Ayun, namitaw na. As HTTP. The next po, buray na lang po natin to class para po makapag-code tayo dito. Then void main. Tapos po, run app. Material app. Home po. Tapos, loading. Since the next po, we have to create po yung loading page po natin by creating po a stateful widget. So, imbis na placeholder, gagawin lang po natin scaffold. Sa scaffold po, automatic, yung body na po tayo na diretso, wala tayong lalagay na bar. Nalalagay lang po natin dito is center. Pagka center po, yung child na ilalagay natin class is column. So, pagka column class, may children tayo, then lalagay po natin sa children is text. Sabihin po natin inventory app. Tapos po, lagay po tayo na style, text style, color, font weight. Tapos po, lagay po kayo ng font size, sabihin po natin 20. Then, after po ng text, maglalagay naman po tayo ng loading. So, ayan. Lagay po tayo ng circle progress indicator. Tapos po, lagay lang po kayo ng size box para po may spacing po tayo na may height ng 20. So, na-imagine nyo naman yan kung itsura, di ba? Then, subukan natin po siyang i-run sa Windows. So, pag i-run, click lang po natin to. Happy New Year po. Sorry. Sino ba yun? So while we are waiting, develop lang po natin yung main axis alignment. Ayan. Ay, ba't ito yung napindot ko? Ayan po. Class, makikita nyo po nasa taas po siya. So, dapat po, ilalagay na po natin siya dito sa gitna. So, to do that po, punta lang po kayo dito sa column. Then, ilalagay nyo lang po, main axis alignment, then center. Ayan po, nasa gitna na po siya. Nagigets ba? So, kung ayaw nyo naman po na circular progress indicator, pwede po kayo gumamit ng linear. So, yan po. Tapos, you can modify po sa color into red color. Ayan po, kulay red. So, ayan po. May loading na tayo, class. Next, we have to create po yung page na kung saan po magra-route after ng 3 seconds of loading. So, si library po, magkikreate lang po tayo ng Dart file, then lalagay po natin homepage. So, basic lang. So, next na po gagawin natin is copy-paste na lang natin to para di na tayo pa ulit-ulit. Tapos po, create lang po tayo ng stateful. Then, stateful po natin is homepage. Tapos po, palitan lang po natin na scaffold. So, pagka scaffold, lagay lang po tayo ng up bar. Then, ka-up bar po, maglalagay tayo ng title. Tapos, text. Hindi, mamaya na siguro. So, sige, lagay na natin. Lalagay lang tayo ng text field. Ka-text field po, ayan, ganyan lang siya. Next. So, balik lang po tayo kay main.dart kasi naka-stack up lang po tayo sa loading. Alisin na lang po natin yung debug. Dito po sa taas ng home, lagay nyo lang po false. Ctrl S. Sorry, hot reload para mawala yung debug. Next po. Ka-init state class, ganito yung gagawin nyo, no? Yung init state po, ilalagay po natin dito sa taas ni override. Dito po sa loading state.
So dito po, enter nyo lang po init state. Naalala nyo pa yung meaning ng init state? Hindi na. Yung init state po, dito po, maglalagay ng function para kapag magra-run yung app, ira-run na niya. So nakukuha niya yung init state. So, ibig sabihin, class, kung ano po ilalagay kong function dito sa void init state, automatic na niyang i-run once po yung application natin is nag-run na. Pang-initialize lang natin siya. So, kunwari, class, maglalagay tayo dito, print hello world. Then, wala na ano. Tapos, semicolon. So, pag inat-reload po natin yan, automatic siya magra-run. Yun po yung init state. Ito po, init state. Literal na mainit. Init. So next po, ang gagawin po natin kasi class, maglalagay po tayo ng timer. So yung timer po natin, maglalagay tayo ng duration. Sabihin po natin duration, maglalast lang po after 1 second. So ang gagawin po natin class is, lalagay lang po tayo ng semicolon dito. So ang gagawin po natin is, navigator, dot push replacement tayo. Tapos po, yung new route po natin, lalagay po tayo ng material page route. So, yung builder po natin is build context context. Build context context. Tapos po, maglalagay lang po tayo ng arrow, then i-call po natin si homepage. Pwede nyo na-call. So, pag hindi po na-call, import lang po natin si homepage.dart. Ayan po, para hindi na po siya mag-error. Nakukuha. So, it means class, pagka init state, after ng 1 second ng duration ng timer natin, magpo-push replacement po si loading papunta kay homepage. So pag ginat-restart po natin yan, ay, joke lang. Yan. At restart natin, no? Ayan. Nag-open po si home.dart. Ulit, at restart ko. So ganun lang po. Para nag-loading lang tayo, literal. O isa pa, no? Kaso class, medyo mabilis si 1 second. Ang gagawin po natin si 2 seconds. Loop 5, 2 seconds. Medyo matagal. Next, magkikreate naman po tayo ng function class na. So future, void, sabihin po natin, authentication. Then open and close parenthesis, lalagay nyo po isa synchronous. Then ang gagawin naman po natin is magkikreate po tayo dito ng panibagong Dart file. Tapos lagay na po tayo ng variables dito. Tapos po class, lalagay po natin final server. Lalagay lang po natin dito is http://localhost. Diba? Favorite, no? Localhost. Next po. Dito po sa main.dart class, final URI is equal po siya sa server. Hindi siya nag-auto import. So import na lang po natin si variables.dart para magamit natin si server. Server ba nilagay ko? Server naman, ba tayo gumana? Ayan. So, ayan po. I-concatenate lang po natin siya sa, ayan, server. Tapos, class, next na po na gagawin natin is magta-try catch tayo. Try catch. Ika-catch po natin exception. So, susubukan nyo muna, class. No? Susubukan niya i-access yung server. So, ang gagawin natin is final response is equals po siya sa http://get tapos URI.parse. Ipa-parse po natin yung URI which is yung server. Ganun lang po kadali. Tapos po maglagay lang po tayo ng semicolon dito. So make sure po na i-await natin to para just in case na mabagal yung internet is hihintayin po ni Flutter na mag-loading po yung data. So kapag po walang error class, ang gagawin niya is magta-timer na po tayo. So ipapasok lang po natin yung timer dito. Nagagets?
So pag walang error po, magta-timer lang po. Pero kapag nagka-error po, class, magpiprint po tayo ng show dialog. So yung show dialog po natin, lalagay po natin dito, imbis na builder, lagay lang po natin dito is context, subukan lang natin. Then open and close parenthesis po, the semicolon, tapos po magre-return po tayo ng alert dialog. So ang purpose po ni alert dialog is to display na may error. Just in case po na unsuccessful po yung pag-access natin kay server. So, return alert dialog, tapos title po natin is text. Tapos po yung text natin, class, ilalagay natin is server error. O kaya no internet connection. Tapos, class, yung content po natin, text po siya. Then, ilalagay natin is server not found. Tapos class, maglalagay na po tayo ng actions dito. Tapos po yung actions po natin is text button. Yung text button natin, na gagawin lang po is tatawagin niya lang po yung sarili niya. So ano yung pangalan ng ano natin? Authentication. Ito po. Para po class, susubukan niya po gawin yung authentication. Just in case po na unsuccessful po yung connection natin kay server. So yung text natin dito class, gawin po natin retry. So, susubukan niya lang po ulit. Ayun o, authentication. So, gumamit po tayo ng recursion dito. Ang recursion po is a function na kung saan tinatawag niya lang yung sarili niya. Kaya nga retry eh. Ano yung retry niya? Authentication. Nasa yung authentication? Ito. Next, subukan lang po natin, no? Run natin. No? Gawin nga natin 1 second muna. Ay, pag gumana eh. Ang init. Wala po tayo mag-authenticate. Mag-print nga tayo. Print natin yung response.body. Ay, sorry. Kaya pala hindi nagra-run yung function class. Hindi pa pala siya nako sa init state. Ayan class, no? So kung nakikita nyo class, nag-loading na po yung application natin. Susubukan po natin i-close yung server natin. Kunwari walang internet, no? Tapos subukan po natin i-at restart. Ayan po. Meron po tayo server not found dito. Kaso ang error po nito kapag ka-retry, hindi po nagko-close yung alert dialog. So ang gagawin po natin class, search lang po natin retry. Kasi nakalimutan ko. Ang gagawin natin class is navigator.pop. Pa-pop nyo lang yung context. So ganyan lang po yung pagiging setup class. Ayan, retry. Retry. Nagigets yung logic. Yes. So next po, subukan po natin i-turn on. Nanay, may tanong? Pero pwede din naman yung sa gagawin siya, mas meron na close button. Para kapag pinag-retry mo, na-retry ko na connection, doon na lang sa access. Automatic na siyang alis. Kasi tignan mo na, retry. Hindi yung sa gano'n niya sa case. Paano daw ulit? Paano ulit? Pwede mo, hindi maalis yung retry na pop-up. Hindi siya pop-up na support. Ay, gusto mo mangyari, aalis lang siya pag may internet na, wala na retry. Hindi siya ma-retry. Pwede. I-recursion mo lang nun. Kapag nag-catch ka, doon sa catch, i-call mo lang ulit yung authentication. Ito, sa catch. Ayun. Ginawa niya na. Next po.
Next class, no? So dito po class, may text box po tayo. Focus na po tayo dito sa homepage. Nagigets nyo? Now, gagawa po ako ng database dito class. Proceed lang po tayo dito sa admin. Pero ano, SQL hindi pa sa Flutter. Buti naman. Next po, magkikreate lang po tayo ng bagong database. Sabihin po natin inventory. Atap ko na lang ginawa kanina. Tapos po, yung table po natin is product. Nagigets? Burahin ko lang to. Again po class, meron po tayong product na table sa database na inventory. Sir, paano po magko-connect? So babalikan lang po natin yung pinag-aralan natin ng prelim which is yung PHP. So buburahin ko lang po yung htdocs na ginawa ko kanina kasi na-discuss ko na siya kanina. Ayan po. Next po, Notepad++ na lang tayo kasi ayaw mag-Visual Studio. Tapos class, search nyo lang po, select all from PHP. Siyempre, ganyan na lang, para mabilisan na lang tayo. Tapos class, scroll lang po tayo, kunin lang po natin yung connection. So, i-copy nyo lang to class, tapos paste nyo lang po dyan, then maglagay po kayo ng closing tag dito. Then po, palitan po natin yung mga data dito, yung username natin usually is root. Then password po is blank, DB name natin is inventory. Ctrl S. Tapos po, i-save po natin sa htdocs. Lagay po natin is dbcon.php. Tapos class, subukan po natin i-access yung dbcon. Dito po sa Apache. Then dbcon.php. Kapag po walang limit na automatic, okay naman yung connection natin. So alam nyo na yun. Next, ikakopy na lang natin to class. Tapos po, new file tayo, paste. O, include na lang tayo, sige. Include dbcon.php. Pares lang. Pero gumagana din yan. Tapos class, ilalagay po natin dito is retrieve data.php. So, select all po natin class from product. Nagigets nyo? Ito po yung query natin. Select all from product po natin. Tapos class, meron na po tayong dbcon.php. Tapos po ito yung buburahin nyo. Buburahin nyo po ito sa loob po ng while loop. Nagigets po? Again, buburahin nyo po yung laman ng while loop. Ang ilalagay nyo po dyan is magdi-declare po kayo ng array which is data. Array. List. Tapos ang gagawin nyo, ipapasok nyo po lahat ng data na galing sa row. So yung row po, ilalagay po natin sa data. Tapos yung else, buburahin nyo po yan. The next, magdi-declare na po kayo ng JSON dito. Is equal po siya sa JSON, then encode. Ano po yung encode natin? Ito pong data. Nakukuha nyo class? Ibig sabihin po class, i-convert po natin into JSON po yung array natin. Then i-store po natin siya sa JSON na variable. Next po, ipiprint po natin yung JSON natin. Paano yung gagawin? Echo lang po natin yung JSON. Simple as that. Then proceed na po tayo dito sa database po natin na product, inventory, then product. Then po, insert lang po tayo. Sabihin po natin class, maglagay lang po tayo ng CPU. Nandito po yung CPU for the description. So item po, tsaka description po, yung mga column name natin. Palabema ko lang yan. Tapos class, no, kung i-access po natin yung localhost. Then pinindot po natin yung retrieve data, ito po yung lilitaw, this map. So ibig sabihin class, nakapag-create na po tayo ng API natin. Sir, pwede ka pa mag-insert, titignan na may itsura. Pwede rin naman po. Sabihin po natin, class, is insert po tayo dito. Tapos, lagay po tayo ng RAM. Nalalagay po natin is computer accessory. Tapos po, i-go lang po natin yan.
Then proceed po kayo dito sa retrieve-data.php, then i-refresh natin. Ayan po. Meron na po tayong another map. Nagagets nyo na kung paano mag-create po ng API gamit po yung PHP. Ganun lang po kadali. Next po, ipiprint na po natin to sa Flutter. So, pinag-aralan nyo lang po yung midterm, i-combine lang po natin ng prelim. Tapos, di ba may mga system kayo? Yung grading system, naalala nyo pa? Gagawa nyo po ng application nyo for the student. Maglalagin po si student, tapos mareretrieve na po yung grade niya. Ganun lang kadali yung final exam nyo. I-grade lang, yun lang. Magre-retrieve lang siya ng grades. Wala nang iba. Tapos mag-insert yung data dun sa system sa PHP na. So, kung hindi nyo pa nagagawa yung prelim nyo, hindi nyo natapos, tapusin nyo na. Pero kung natapos nyo na, gagawin nyo na lang, ito na lang gagawin nyo. I-display nyo na lang to sa application nyo. Magdali lang naman siya. Tapos na yung finals na. Na? Hanggang... Diba yung prelim 7 PHP? Pag na-display na yan dun sa prelim part set, tapos na yung finals. Hindi, yung finals yung magkikreate kayo ng application na i-display nyo yung grade ng student. Dapat po si student makakapag-login siya. Tapos makikita niya yung grade niya. Di ba meron kayong part na gano'n sa PHP? Ayun. Next. Madali lang, no? Madali lang. Tingnan nyo, class. Ito na yung gagawin nyo, class. Dito, class, sa up bar po, meron po tayong body dito. Yung body po natin is a list view builder. But before that po, class, tingnan nyo, no? Sa taas po, mag-declare lang po tayo ng list, dynamic. Pangalan po ng list natin is a product. Okay, sabihin na lang natin item list. Is equal po siya sa blanco. Wala muna laman. Tapos class, create lang po tayo ng future, void, tapos get or retrieve data. Open and close parenthesis. Tapos po maglalagay tayo ng asynchronous dito. The next, final, ilalagay po natin dito is URI is equal po siya sa server plus. Anong pangalan ng PHP natin, class? Retrieve data.php. So, para hindi mawala po yung error, import lang po natin, class, yung variables.dart. Next, final URI is equal po siya sa, final response mag-loading pa ako doon. Is equal po siya sa await http.get. Yung kukunin po natin is URI.parse. Ipaparse lang po natin yung URI. Nakukuha nyo? Next po. Lagyan nyo lang po na semicolon dito, class. Tapos po, class, ang gagawin nyo lang po, yung dineclare po nating item list, i-equal lang po natin, i-equal lang po natin siya sa JSON decode. I-decode na po natin yung source natin, which is response.body. Tapos po, i-print lang po natin yung item list. Tapos i-run lang natin, class. So dito, class, subukan lang natin to i-init state. Tignan lang natin kung gagana. So, init state po natin to si retrieve data. Para po every time po na i-run po natin application, automatic na niya i-retrieve yung data. Kasi yun naman talaga yung ginagawa natin. Magre-retrieve tayo ng data. So, pag okay na po, class, at reload, ayan po, pinrint na po natin yung list. Which is nakastore po siya dito sa item list. Nakukuha. Next po. Dito po sa body class, declare nyo lang po dito or lagay nyo lang po is list view dot builder. Tapos po yung item builder po natin, class, ang ilalagay po natin dyan is build context, tapos po ilalagay po natin dyan is int index. Yung int index po, gagamitin po natin yan sa pag-iterate po
ng mga maps sa loob ng list. Kasi po class, kung nakikita nyo man po dito sa website or nakikita nyo man po dito sa console, meron po tayong ID 42 tapos po CPU. I-iterate po natin yan, yung mga ID 42, 43 through the use of this view builder. Next, yung item builder na yan class, maglalagay po tayo ng item count. Ilang beses po tayo maglo-loop. Depende po sa haba po ng item.list or item list. So, kukunin lang po natin item.list.length. So, ibig sabihin, kung gaano po karami, yung laman niya, ganun po yung iteration niya. Kung dito po class, kung nakikita nyo, meron po tayong dalawang item. Bali, ang mangyayari, dalawang beses tayo mag-iterate sa list view builder. So, dito po class, madali lang naman to. Patapos na nga tayo dito sa retrieve. So, dito po sa list view builder, magre-return lang po tayo ng list style. Sa list style po, open and close parenthesis, lagyan nyo lang po ng semicolon, tapos po, ilagay nyo lang po sa title class yung title mismo, yung pangalan ng item. So, to do that po, lagay nyo lang po is item list. So, lalagay nyo lang po text, then open and close parenthesis, then item list, then open and close, lalagay nyo lang po yung index. So, po galing index, dito po yung index, kasi po class, nag-i-index tayo dito. Then next po, ipiprint lang po natin yung item. Tapos po, at reload. Di na naman nag-run. Na-retrieve data naman sa init state. Sa sorry, set state pala. Mag-set state lang tayo dito, class. Ayan. Maragnanal. Sorry. Capital I-T-E-M pala siya. Ito po, capital I-T-E-M siya. Kaya hindi siya nare-read. Ayan po. Meron na po tayong list. Next. I-display naman po natin sa subtitle yung mga description. So, lalagay nyo lang po text. Tapos po, item list. Tapos index. Then, description. Tapos, hot reload lang natin. Tignan nyo yung result. Ayan po. Next, lagyan lang po natin ng style. Text style. Tapos po, font weight. I-bold lang po natin yan. Para po, may changes tayo. Hindi tapos na tayo mag-retrieve. Next. Sir, paano naman po lagyan ng buttons? Sige po. Next na po ilalagay natin, class, search. Nakikita nyo yung text field na to. So, dito, class, yung text field na yan, mag-create po tayo ng controller sa taas. Dito po. Text editing controller, search, is equal po siya sa text editing controller. So, meron na po tayong search dito. Tapos, sa hotbar class, yung text field, lalagyan nyo lang po siya ng controller. Tapos po, lagyan nyo lang po yung search. Tapos class, the next po na gagawin natin is mag-create lang po tayo ng future. Puro future tayo. Expect nyo na yan. Search data. Tapos po, async. Then, final URI is equal po sa server. Tapos po, mag-create po tayo ng file, pangalan niya is search data.php. Tapos po, pares na lang po sa ginawa natin dito sa baba. Copy-paste na lang natin. Ayan. So, parang wala naman pinagbago, no? Pares lang, actually. Pero, pinagkaiba lang natin dito is server. Next po. Dito po, class, sa text field, maglalagay lang po kayo ng characteristic dito or attribute which is onChange. So, onChange na po yan, i-call lang po natin si text. Tapos po, open and close parenthesis, ilalagay nyo lang po dyan is si search data. Pero class, tatandaan nyo, dito po, hindi lang po ginagawa natin is mag-get. Magpo-post po tayo ng keywords. Galing po sa search na text editing controller. So, gagawin po natin, class, mag-declare lang po tayo ng map, tapos po, string dynamic. Ito na yung bago.
Tapos po, pangalan natin is data. Is equal po siya sa set of keys. So, dito po, lalagay po natin is search. Tapos po, yung paired value niya po is search.text. Class, ito po yung lalagay po natin doon sa web, doon po sa PHP. Nakukuha nyo? Tapos po, imbis na get, gagawin po natin siyang post. Tapos po, since nakapost na tayo, maglalagay po tayo ng body dito. Ang body niya po is data. Tumutulong na pawis ko. Next. Ayan po. Next method po natin is mag-create po tayo ng search data. So, dito po class, hanapin nyo lang po, no? Search natin, no? MySQL, PHP, like. Ito po. MySQL like operator. So, hanapin nyo lang po yung query dito. Query. Ayan po. Next. Create po tayo ng bagong file, tapos copy-paste. Tapos po, class, maglalagay po tayo dito ng search na variable. Kukuha po tayo sa $_post, which is search. Saan po ito kukuha ng data? Dito po, class. Dito po sa map. Ito po. Dapat po, pares po ilalagay nyo po sa map, pati po dito sa post. Nagigets nyo? Next. Punta lang po ulit tayo sa query. Copy-paste po natin to. Then proceed po tayo dito, class. Tapos po, palitan po natin yung query. Gawin na lang natin siyang one line. So, select all from product. Where yung kukunin natin is item. Like, pipaste nyo lang po dito yung item. Ay, sorry. Search pala. So, ibig sabihin, class, yung search po, dito po natin siya ilalagay. Sa loob po ng dalawang apostrophe. Huwag nyo po aalisin yung percent. Kasi po, yan po yung like operator. Like operator po yan. Next, buray lang po natin to extra semicolon. Then, save lang po natin. Save po natin yan as search data.php. Pag okay na po, proceed na po tayo dito sa Flutter. Tapos, subukan lang po natin mag-search ng CPU. Di pa pala gumagana. At reload lang po natin. CPU. Ayan po. Makikita nyo, nagsa-search na tayo. Pag RAM, CPU. Ganyan lang po. Nag-retrieve na tayo dito by the use of like. So usually po, class, ginagamit po natin yung like operator sa pagsusearch po ng mga data sa SQL database. Next! Na? Pwede kang maglagay ulit ng panibago pa dito sa query. Palitan natin yung query, no? Kung gusto nyo naman description, lalagay nyo lang po dito is description. Is equal po siya sa, copy-paste na lang natin to. Then, maglalagay po kayo dito, class, you select all from product where item like, yan. Then, maglalagay po kayo, class, meron pa dito. Maglalagay lang po kayo ng comma. So, isu-search po natin, description. Sana tama spelling. Tapos po, ilalagay nyo lang po dito, like. Tapos, single, dalawang apostrophe. Tapos, lalagay nyo lang po dyan, description. Tapos lagay lang po kayo ng percent po para po sa like operator. So, ganyan lang po. Next! Subukan lang natin, no? Hindi ko na-review yun eh. Pag di ko pa-assignment ko na lang. Next po! Bakit? Oo nga, mag-create pala tayo. Wala pa? Meron na. Subukan lang natin, no? Or kahit isa na lang siguro.
Subukan na lang natin to. Ayan. Para parehas na lang sila. Subukan na lang natin to. Ano? Sana gumana. At reload natin. Hindi na gumagana. Hindi mo na kaya? Sige. Di ba or ginagamit dito? Ayan po class, okay na, sorry. Or pala ginagamit doon. Or operator. So class, ayan gumagana na. So gusto nyo mag-search based on description, okay lang. Kunwari ito CPU, tapos computer, ACC. CCC. Pero last, kapag po RAM, pwede rin naman. Pwede rin po yung title. So either of the two, subtitle po or title, pwede kayo mag-search doon. Nakukuha ba? Ibig sabihin po, dalawa po yung chinecheck niya. Gets? Okay na. Next. Sige po, thank you sa ano. Buti na lang tanong mo. Next. Mag-i-insert data na po tayo. Anong oras na ba? Maaga pa pala. Sorry no, ako din nainitan din ako eh. So class, after po ng body, maglagay lang po tayo dito na floating action button. Tapos po, floating action button na may dilaw or orange. So on press po, open and close parenthesis, then lagay nyo lang po is child. Tapos po text, lagay nyo lang po dito is plus. Ayan po, may plus na tayo. Tapos po class dito na on press, show dialog lang tayo. Tapos po yung builder po natin, context. Then open and close parenthesis, magre-return po tayo ng alert dialog. Semicolon, semicolon. Title, lagay lang po tayo ng title sa text as add item. Tapos po, lalagay po natin sa content is row. Children. Then lalagay po natin sa row is expanded. Child po natin is text field. Sorry, comma. Copy paste. Sorry. Lagay po tayo decoration, input, decoration. Tapos po sa input decoration, border, outline, input border. Open and close. Okay na po yan. So ayan po, may expanded na po tayo dito. Ay, ito pala. Ayan po. So pag click po natin itong plus, lilitaw na po dito si add item. Pero kung gusto nyo naman po column form, kayo po bahala. Pero yan na lang, para mabilisan na lang tayo. Tapos po, lagay po tayo ng label text. Lagay natin dito is item name. Tapos po dito class, sa baba, lagay lang po kayo ng description. Ctrl S. Ayan po, meron na po tayo mga labels. Next po, mag-declare po tayo sa taas ng panibagong text editing controller. Dalawa. Para po sa item and para naman po sa description. So yung description, copy-paste na lang natin kasi medyo mahaba. Nilagay lang po tayo ng controller dito, description. Copy-paste. Lagay na lang po natin dito is item. Next po. So pag okay na class, mag-create muna po tayo ng panibagong future void na naman. So dito po, copy-paste na lang natin, tapos palitan na lang po natin ang data. So dito po is insert data. Palitan lang po natin to, gawin po natin insert data. Tapos po class, ang gagawin natin, ilalagay na lang po natin dito is item. Tapos po item.text. Kasi po paired values po sila.
Next, description po tayo. Tapos po, underscore, lalagay nyo lang po yung description.text. Nakukuha. Tapos yun na po yun. Next. So, hindi po natin si set state yung item list. Ang gagawin po natin is tatawagin po natin si load data. Nasa si load data? Ay, retrieve data pala dito, sorry. Ayan po. So, after po natin mag-insert class, ang gagawin po natin is magre-retrieve na po tayo ng data. So, pwede natin i-print si response.body. Nakukuha niya. Next po. Punta po kayo dito, tapos new file po kayo. Then, search nyo lang po class yung insert into. So, hanap tayo ng alike. Medyo mahaba. PHP, MySQL, insert into. Copy-paste na lang po natin to class. Ito. Paste. Tapos po sa taas, copy na lang natin to. Then, palitan po natin to ng item. Item. Then, dito po class description. Save lang po natin yan. Lagay lang po natin pangalan, insert data.php. Ayan po. Mag-insert into po tayo sa product. Column na pag-insert natin class is item pati yung description. Buray lang po natin itong email. Tapos class, buray lang po natin itong ulit yung email. Kasi copy-paste na lang po yan. Ayan, description. Tapos Ctrl S. Tapos class, ang gagawin lang po natin, no? Ito po yung gagawin natin. Subukan po natin mag-insert data. I-refresh lang po natin to. Mag-plus tayo dito. Tapos ASD. Ay, wala pa palang ano. Save button. Wala pa palang save button. Sorry. So, sa content po, sa baba ng content, ilalagay nyo lang po action. Tapos po, text button. Yung press natin class is insert data. Yan po yung insert data natin. Tapos po, i-chat natin dito is text. Lagay po natin, save. Tapos, save po natin. So, ayan po class. Nakakapag-add na po tayo. Nagagets nyo? Next, kapag ka-add po, ang gagawin na mangyayari po nun sa insert data class, proceed tayo sa insert data. So, pagka-retrieve po ng data, ang gagawin po natin is navigator.pop. So, ipapop po natin yung context. Tapos po, buburahin po natin yung mga text galing kay item.text. Is equal po siya sa walang laman. Ganon din po kay description.text. Para po, mabura po yung laman. Katapos po natin mag-fill out. Susubukan po natin i-refresh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Save. Ka-plus po natin, wala nang laman. Kasi binura na natin. So, tapos na tayo sa insert. Ganun lang kadali. Ito, database. Search natin yung product na table. Ayan po. Madali lang, no? Actually, hindi. Kayo gagawa ng system nyo. Based sa CRUD. Next po, kaya nga pag ni-refresh natin itong list, ayan po, nadadagdagan siya. Gumagawa tayo ng API, literal. Kaya nga ang tawag natin dyan, class, is REST API. Gumagamit tayo ng REST API. Ayan po, class. Kaya kung makikita nyo, class, no,
Class, tignan nyo yung image na to. Open image. Ayan po, class. So, si client po natin, si Flutter po yan. Gumagamit po tayo ng JSON para po i-encode at saka decode natin yung JSON. Tapos po, gagamit po tayo ng HTTP methods. Sa procedure na ginawa natin kanina, gumamit po tayo ng get at saka post. Tapos po, class, yung server po natin is si PHPMyAdmin or yung localhost. So, basic logic. Ang tawag po dyan is REST API. Ito po, REST API. Yan din po yung ginagawa. Yan po isa sa mga trabaho ng mga cloud engineers. Gumagawa po sila ng architecture. Ano po yung mga architecture? Kung ano yung gagamitin, paano yung itsura ng mga JSON, paano nyo ma-manipulate yung mga JSON, etc. etc. So, gumagawa po kayo ng documentation. Cloud engineer. O kaya cloud architect. Ano kasi spelling na architect? Nakalimutan ko. Yan. Yan lang po. Gumagawa lang po kayo. Pero wala naman sa lesson natin yan. Next. So next po, maglalagay po tayo ng delete button. So yung delete button po, dapat po, kada row may delete button. Sir, paano gawin yon? Ito lang yon. Ito lang mag-delete, class. Gusto yung list view builder. So dito sa subtitle class, pindutin nyo lang yung text, tapos po, i-wrap nyo lang po siya sa row. Nilagay lang po kayo ng main axis alignment, space between. Tapos po, maglalagay po tayo dito ng icon, button. Tapos class, lagay nyo lang po is icon, then icons.trash. Sorry, delete pala. Tapos po outline. Then palitan natin ng color which is red. Control S. Ayan po, may mga delete na po tayo. Next, si icon button po, irarap lang po natin siya sa panibagong row. Tapos class, copy paste. Then palitan po natin ng green. Tapos po, gawin po nating edit. Control S. Sir, bakit pa kailangan mag-create ng row? O sige po, tanggalin po natin yung container na row. Remove po natin. Control S, gigitna po yan. So that's the reason po kung bakit gumawa po tayo ng another container which is row. Para po, i-treat lang po natin siya as one. Okay, gets? Basic logic. Next. So another future po ulit tayo. Copy paste na lang tayo. Insert data. Gawin lang po natin class. So insert data, gawin po natin delete data. Tapos po, i-access po natin is delete data.php. Tapos po, ang gagawin po natin is ID. So maglalagay tayo dito class ng string ID. Sir, bakit string? Kasi po dito class, kung nakikita nyo yung 42, nakapaloob po siya sa double quote. String siya. Ewan ko bakit gano'n si JSON. Ganun talaga eh. Sumunod na lang tayo. Nagigets? Next po. So mag-create lang po tayo ng panibagong file. Tapos search po natin dito class is delete MySQL PHP. Tapos po, hanapin nyo lang po class yung query. Ayan po. Paste nyo na lang po dito. Tapos, copy-paste. Namadali ko na lang, no? Ang init talaga eh, sorry. Tapos palitan lang po natin ang ID. Save po natin yan, delete data.php. Nagre-record naman, no? Nagre-record. Next po, class. So, palitan lang po natin yung query. Delete from, ano hindi delete natin? From product. Where ID is, maglagay lang po kayo ng double apostrophe. Tapos, insert nyo lang po dito yung ID na variable. Next. So, dito class, palitan lang po natin. Di ba may ID na tayo? Meron na tayong post. Tapos, buburahin natin to.
Subukan na natin kung gagana. Mabilis kasi eh. Hindi na kayo upload ko ng data Sa? Hindi na Di pa nako-call yung function. Wala pa palang ID, no? Next! Thank you. So, lagay lang po natin delete. Search po natin delete. Tapos dito po, ilagay natin yung string ID. So, magbe-base po tayo ng ID dito po sa i-print nating ID. Ayan. I-print po natin siya. So, yung item list index.id, mapupunta po siya dito sa string ID. Nagagets naman yun o hindi? Control S. Delete, 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 delete. Kaso, hindi siya nagdi-delete kasi nag-error po tayo. Kaya ang gagawin natin class is magta-try catch po tayo. So, dito po sa load data, retrieve pala siya. So, sa retrieve data class, nag-error po tayo kasi hindi nyo daw ma-parse yung blank na JSON. Kasi wala na, dinilit na natin. Ano yung pa-parse niya? Kaya nga kung i-access natin to ulit class, wala na laman. So, wala nga lang gagawin niya, ipa-parse niya ay, matawag doon, yung error na to, i-convert niya into JSON and decode. Siyempre, hindi niya naman niya ito mako-convert into JSON. Hindi niya naman ito ma-decode kasi ganyan naman itsura niya, hindi siya mukhang list map. Kaya mag-error siya. Sige nga, i-convert mo to into list. Siyempre, hindi mo magagawa kasi string yan. So, gagawin natin class, kapag wala na pong laman, so try natin, no? Ito po yun, JSON decode. Magta-try po tayo dito. Try, susubukan niya po. Catch. Kakatch po natin yung E, pero wala tayong gagawin sa E. So, kapag hindi niya po, or nag-error po siya, ang gagawin natin, ibablanko na lang po natin yan. Tapos run. Subukan po natin mag-add. 1, 2, 3, 1, 2, 3, save, tapos delete. Wala na tayong problema. Pero nag-error siya sa server. Ayan o, piniprint nyo to. Nakukuha nyo class. So, add tayo no. Intel Core i7, wala nang generation, tinatamad na kasi. Tapos CPU. Tapos po, Intel Core i5. CPU naman po yung description niya. Tapos class, lagay lang po tayo Ryzen 5. O kaya sige Ryzen 7. Sabihin po natin 8700. Description, CPU na ulit. Tapos class, add ulit tayo na panibago which is sabihin po natin GPU, another category tayo dito. No? So item name natin, sabihin po natin RTX 4090, tapos GPU po siya. Then last, ano kasi sa AMD? RX 7900 ata, XTX. Tapos GPU naman po siya. Kunwari class, kung nakikita nyo, meron po tayong different CPUs with different categories. So, pag sinerch po natin, kunwari, no, si customer gusto niya, nagtatanong siya ng supply kung meron kayo available, ano po yung available yung CPU. So, syempre, ang gagawin lang po natin, search na lang po natin CPU, so sabihin po natin na meron tayo i7, i5 at saka 8700. O sige, ano po yung available yung GPU? O meron po tayo RTX at saka meron po tayong RX. So, ganun lang po yung logic ni description. Nakukuha nyo? So, pwede nyo naman po kayo mag-search. Intel lang. Lilitaw lang Intel. Pwede kayo mag-search gamit yung Ryzen. Pwede kayo mag-search gamit yung AMD. Kahit Jejemon po ito-type nyo, okay lang. Intel. Core. Kasi like nga. Wala kayong tanong? Dali lang, no? Tapos delete nyo. Nagagets? Next po, class. Ito na lang yung last. Edit. Ano yung edit natin dyan? Pangalan. Sige, tapusin na nga natin. So, dito class, as usual, copy-paste. Gawin natin update data. Tapos po, lalagay po natin dito is yung
Item. Siguro item na lang papalitan natin. Or description. Description na lang. Parehas na sir. Ayoko. Papasay. Parehas lang yung logic eh. Tapos, lalagay na lang po natin dito is edit description. At wala pa tayong ganyan. .text. So, next na gagawin po natin dito po sa text editing controller, copy-paste. Tapos po, lagay lang po natin dito is edit. Capital D. Ayan po. Para po hindi na po mag-error to. Tapos class, i-access na lang po natin dito is si update data. Tapos class, puro ako tapos. Create po tayo ng panibagong file. Then next, we have to search po yung update. So, yung update query class, we're going to copy this, then paste this. Tapos, yung delete data, copy na lang po natin to. Then next is, we're going to paste it here. Pag okay na, save lang po natin, update data.php. So, ipopost po natin dyan is description. Tapos po, description. Update. Ano yung update natin? Product. Set po natin yung description. Description. Tapos, pagbabasihan niya pong ID, ito po. Maglalagay lang po tayo ng double apostrophe. Ganyan lang po kadali. Next, proceed po tayo kay Flutter class. Si edit po, mag-show dialog po tayo dito. Search po natin, edit. Show dialog. Tapos po, lagay nyo lang po dito, context. Open and close parenthesis, semicolon, return, alert dialog. The semicolon, tapos po, title. Yung title natin, class, ika-copy-paste lang po natin to. Then, lalagay nyo lang po dito is text, space. Then, ibig sa description, lalagay po natin is item. Para po, pag kinlik po natin yan, lilitaw po yung item name dito. Okay, gets mo? Next is? Basic lang, no? Next! Lagay na po tayo sa content class. Text field. Text field po, lagay po tayo dito ng decoration. Input decoration. Sa input decoration, lagay po tayo ng border. Outline input border. Tapos po, lagay lang po tayo ng controller. Yung controller natin dito, class is edit description. Bilis, no? Ayan na po yung itsura. Tapos, class, lagay lang po kayo ng hint text. Huwag na placeholder. Hint text. Lagay lang po natin sa hint text is description. Control S. Ayan po. Meron na po tayong description. Next, class. Sorry, no. May papalit lang ako dito. May mali ako. So, edit description class, ang gagawin natin, kung ano po yung description, dapat yun po yung nasa loob ng text box. So, gagawin natin class, dito po sa show dialog. Nasaan yung show dialog? Ito. Ilalagay po natin dito is text. Yung text natin class, copy-paste na lang po natin to. Yung text niya is yung description. Control S, ayan po. No. Ginujoke ata ako. Ano ba nag-error? Saan yung error? Wala naman error. Ano siya sir? Sa desk sir. Wala na? Okay. Sige, ito na lang gagawin. String description. Nagpalit pala tayo pwesto, no? The description, papalitan na lang natin dito. Next! So, dito po class, anong pangalan nun? Update data, paste natin. Di pa pala nakukol. Edit.
Control S natin. Ayan po, lumilitaw na yung description dito. Ayan po, GPU, GPU, CPU. The next, Paano sa title siya? ito lang, piprint mo lang yung title, ipiprint mo na lang mismo yung nasa list view builder. Next! So class, since may subtitle na tayo, proceed lang po tayo sa baba. Lagay nyo lang po dyan is, action. Wait, check ko lang ulit, no? Subtitle, list style pala to. Dito pala dapat. Show dialogue, to content. Tapos po, lagay lang po tayo action. Text button. On press po natin is, open and close parenthesis, then curly bracket. Then enter nyo na lang po dito si update data. Ang kailangan po ni update data is dalawa. Which is yung string ID. Tapos po, isa pong hinihingi niya is yung description po. Which is ito po. .text. Yung child po natin yan is text. Tapos ilalagay natin dyan is save. Susubukan po natin i-run. Sana di mag-error. 1, 2, 3. Pa tayo sumagad. Okay, let's resume. Pag sinisave po natin, tingnan natin kung may error. Wala naman sa... Hindi siya nagsisave. Sige, Anong problema? Ba't di nagsisave? Wait lang. Check ko lang ulit. Update. Date. Update date. Okay, sorry, may misspelling lang dito. Update date siya. Imbis sa update data. So, imbis sa letter A, gawin natin letter E. Control S, save natin. 1, 2, 3. Sige, AB, ASD. Next po, pag okay na class, patapos na tayo actually. So, pagka-press po, after po ng pressing class, yung edit description.text, buburay na natin na, hindi natin buburayan. The navigator.pop na lang po natin. Papop po natin yung context. Subukan po natin ito palitan. Gawin po natin ito CPU. Napapalitan naman. Tapos palitan po natin ito ASD. Tapos search po natin ASD, lumilitaw. Delete po natin. Tapos delete. Tapos, yan, wala na naman. Tapos insert tayo, CPU. Tapos pag sinearch natin, search po natin CPU, lumilitaw naman, tapos sa DAS. So yun lang po. Tapos na. Paano maging description yung sinet siya?